Isa ka din ba sa nagtatanong kung meron nga bang natural na pamamaraan upang mapuksa at mapalayas ang mga pesting daga? Alam mo ba ka-urban na may mga halaman na epektibong nagtataboy ng mga pesting ito? Ano-ano nga ba ang mga halamang ito na kinaayawan ng mga daga at bakit kinatatakutan nila ang mga halamang ito? Ang pang-amoy ang isa sa pinakamalakas na pandama ng mga pesting daga. Ginagamit nila ito para makahanap ng pagkain, tubig, at maging para makaligtas sa mga panganib at makaiwas sa mga amoy na kinaayawan nila. Ang kanilang matalas na amoy ay isa sa mga dahilan kung bakit iniiwasan nila na maamoy ang mga halaman na pag-uusapan natin sa video na ito. Narito ang mga amoy ng halaman na kinaayawan ng mga pesting daga. Peppermint. Ang malakas at matapang na amoy ng peppermint ay ang pangunahing dahilan kung bakit iniiwasan ng mga daga ang halaman na ito. Ang mga daga ay may napakatalas na pang-amoy. Ang amoy ng peppermint ay nakakairita sa kanilang nasal passage at maaaring maging sanhi ng discomfort. Ang matapang na amoy ay maaaring magdulot ng pangangati at discomfort sa mga daga. Maaaring mahirapan ang mga daga na mahanap ang kanilang daan o makakain dahil sa malakas na amoy ng peppermint. Dahil sa hindi ka nais-nais na sensasyon, natural na reaksyon ng mga daga ang umiwas sa mga lugar na may amoy ng peppermint. Sa madaling salita, itinuturing ng mga daga ang amoy ng peppermint bilang isang banta o isang bagay na dapat iwasan. Para gamitin ang peppermint bilang pangtaboy sa mga daga, maaaring magtanim nito sa paligid ng iyong bahay o hardin. Maaari kang gumamit ng peppermint essential oil sa isang diffuser o gumawa ng homemade spray. Garlic o bawang. Hindi pa ganap na nauunawaan ng mga sayentipiko kung bakit eksaktong ayaw ng mga daga ang amoy ng bawang. Gayunpaman, may ilang mga teorya. Ang bawang ay may malakas at matapang na amoy na maaaring nakakairita sa sensitibong pang-amoy ng mga daga. Maaaring ito ay isang natural na mekanismo ng mga daga para iwasan ang mga potensyal na banta kagaya ng predators. Posibleng ang mga daga ay nakakaranas ng mga negatibong karanasan na nauugnay sa amoy ng bawang. Bukod sa amoy, ang bawang ay may malakas na lasa na maaaring hindi gusto ng mga daga. Sa pangkalahatan, ang malakas na amoy ng bawang ay isang natural na repellent para sa mga daga. Maaari itong maging isang epektibong paraan upang maitaboy ang mga ito palayo sa iyong tahanan o hardin. Bay leaves o dahon ng laurel. Ang malakas at kakaibang amoy ng dahon ng laurel o bay leaves ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit iniiwasan ito ng mga daga. Ang mga daga ay may napakalakas na pang-amoy. Ang amoy ng bay leaves ay maaaring maging nakakairita para sa kanila. Ang matapang na amoy ay maaaring magdulot ng pangangati sa kanilang ilong at mga daanan ng hangin. Sa madaling salita, itinuturing ng mga daga ang amoy ng bay leaves bilang isang senyales ng panganib o isang bagay na dapat iwasan. Narito ang mga paraan kung paano gamitin ang dahon ng laurel bilang pangtaboy sa mga daga. Direktang paglalagay. Maaari mong ilagay ang mga dahon ng bay leaves sa mga lugar na madalas napuntahan ng mga daga, tulad ng mga sulok ng cabinets, sa likod ng mga appliances o sa mga lugar na may mga butas at siwang. Importanteng tandaan, habang ang bay leaves ay isang epektibong natural repellent, maaaring hindi ito ganap na maalis ang infestation ng daga. Kung mayroon kang malubhang problema sa daga, pinakamabuti na kumonsulta sa isang professional pest control. Citronella. Mayroong dalawang pangunahing uri ng halaman na tinatawag na citronella. Ang citronella grass o yung tinatawag na tanglad. Ito ay isang matangkad na damo na may mahabang payat na dahon. Kadalasang ginagamit ito bilang pangunahing sangkap sa mga produktong pangtaboy ng insekto. Ang isa naman ay ang citronella plant. Ito naman ay isang uri ng geranium na may malalapad na dahon at naglalabas ng amoy na katulad ng citronella grass. Mas maliit ito kumpara sa citronella grass at kadalasang ginagamit bilang ornamental plant. Parehong may malakas na amoy na hindi gusto ng mga insekto.
kabilang na ang mga lamok, daga at iba pa. Kaya naman, madalas itong ginagamit bilang natural na repellent. Maaaring magtanim nito sa paligid ng bahay upang hindi maakit ang mga daga na pamahayan ang iyong bahay. Habang ang mga halamang ito ay isang epektibong natural repellent, maaaring hindi ito ganap na maalis ang infestation ng daga. Kung mayroon kang malubhang problema sa daga, pinakamabuti na kumonsulta sa isang professional pest control o kaya naman gumamit ng mga nakalalasong kemikal para mabuksa ang mga daga sa iyong bahay. Problema mo din ba kaorban ang mga daga sa bahay? Ano ang masasabi mo sa mga halamang aming binanggit sa video na ito? Ibahag ang iyong opinyon tungkol sa mga halamang ito at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.